Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Isang karangalan po sa akin na maging bahagi ng inyong channel. At natutuwa po ako at nasasabik na mapakinggan ang kwento ng aking totoong karanasan tungkol sa mga aswang. Ako po si Ador. Nakatira kami sa barangay Sumag. Ito ay isang malayong barangay na matatagpuan sa timog silangan ng bahagi ng Bacolod. Ang Sumag ay kilala sa maaliwalas na mga bukid, dalampasigan at bundok. Ang mga kagubatan noon ay luntian pa at hindi pa masyadong naaabuso ng tao. Tulad ng iba, Kuya Bari, naninirahan kami dito bilang isang simpleng pamilya lamang na binubuo ng aking mga magulang at dalawang nakababatang kapatid. Ang aming baryo po ay tahimik at mapayapa. Tila hindi nababagabag ng mga problema at alalahanin ng mundo. Ngunit sa likod ng aming tahimik na kapaligiran, nakatago ang mga misteryong hindi kayang maipaliwanag ng kahit na sinuman. Mula noong bata pa po ako, naririnig ko na ang iba't ibang kwentong pinagpapasapasahan sa aming purok. Kwentong puno ng kababalaghan, kahindikan at pangyayaring magbibigay takot sa mga makakarinig. At ang paborito ko pong kwento ay tungkol sa mga aswang. Sabi nila, tuwing ang buwan ay kulay pula at ang mga bituin ay maliwanag, ang mga tao ay labis na nag-iingat para maiwasan ang mga nilalang na mukhang tao din, ngunit may kakayahang magbago ng kanilang tunay na anyo. Mga nilalang na umiinom daw ng dugo ng tao at gumagala-gala sa kalaliman ng gabi. Isa po, Kuya Bari, sa mga natatanging alamat ng mga matatanda noon sa amin ay ang patungkol sa alamat ng purok ng mga aswang. Isang lugar sa gitna ng kagubatang pinaniniwalaang malapit lang sa aming baryo. Dito raw nakatira ang grupo ng mga aswang. Mayroong mga nagpapatunay na totoo ang kwento, pero ayaw naman nilang sabihin ang eksaktong kwento kung papaano nila ito natagpuan. Sabi pa ay huwag na daw gambalain ang mga ito dahil hindi naman sila naghahasik ng lagim. Ngunit dahil na rin malapit sa aming lugar ang pinag-uusapang purok, labis kaming pinag-iingat ng mga matatanda. Walang nagpapagabi sa daan. 6:00 pa lamang ay naroon na kami sa aming mga kubo at gumagawa ng mga seremonyas o maaaring tawaging salamangka na pinaniniwalaang nakapagpapalayo sa kahit na anumang uri ng aswang. Naguhugas kami ng aming mga paa ng tinunaw na asin at sinusuot ang mga anting-anting sa aming mga liig. Naglalagay din kami ng mga bawang sa pintuan at nakabaliktad na walis tingting bilang pantaboy. Subalit noong taong 1976, naranasan ko sa unang pagkakataon ang isang kakilakilabot na engkwentro sa ganitong mga nilalang. Binatilyo pa lamang po ako noon, Kuya Bari, at hindi ko talaga ito makakalimutan. Malaki at kulay dugo ang buwan sa kalangitan noon. Inabot ako ng dilim mula sa pamamasyal sa isang barkada sa kabilang barangay. Dahil nga kapanahunan noon ng aking kabataan ay naging pasaway din ako ng konti sa aking mga magulang. Mapusok sa bawat bagong mga karanasan at nag-i-enjoy kasama ang aking mga kaedad. Inihanda ko na nga po ang aking tenga sa mahaba-habang sermon ni inay dahil sa aking paglalakwatsa. Pinuno ko pa ng hangin ang aking dibdib at ilang buntong hininga muna ang aking pinakawalan bago ako dahan-dahang pumasok sa aming tarangkahan na gawa lamang sa kawayan. Subalit natigilan po ako sa aking sanay paghakbang nang may mapansin akong isang maitim na anino na biglang bumalikwas
mula sa madamong bahagi sa gilid ng aming kubo. Isang porma ng pagkilos na alam kong hindi normal para sa isang tao. Mabilis itong kumikilos paikot ng bahay namin. Nagkubli ako sa puno para mapagmasdan ko ang kanyang ginagawa. Nabuhay ang kuryosidad ko kung anong klase ng tao ba ang makakagawa ng kanyang ikinikilos. Naalala ko pa nga, Kuya Bari, yung lakas ng bundol ng labis na kaba at takot ko. At kapag ka bumalik ito sa aking alaala, ay pinagpapawisan ako ng malamig at parang lumalaki po ang ulo dahil sa tindi ng takot. Unang beses ako nakakita ng aswang. Akmang susugod ang aswang patungo sa aming tahanan, ngunit hindi ito napansin ng sino mang nasa loob maliban sa akin. Nag-aalala ako dahil bukas pa naman ang pintuan namin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Papasok ba o lalaban? Nagdadalawang isip po talaga ako habang nasa loob ako ng bahay. Ang aking mga mahal sa buhay ay walang kamalay-malay sa peligrong nakaamba. Mabilis ang tibok ng aking puso, subalit mas pinili kong ilabas ang aking tapang at determinasyon. Tumakbo ako patungo sa bahay. Sinisigaw ang pangalan ng aking mga magulang. Naging mabilis ang mga pangyayari, Kuya Bari. Hindi ako matigil sa kakasigaw na mayroong aswang na umaaligid-aligid. Lumabas ang aking ama, bitbit ang kanyang itak. Sumunod na rin si inay na hinahaplos-haplos ang tiyan. Narinig ko ang aking tatay na nagmumura habang iwinawagayway sa hangin ang bitbit niyang itak. Sinisigaw niya na kilala daw niya ang aswang at binalaan ito na sasabihin sa lahat kung sino siya kapag ka itinuloy nito ang masamang balak sa aming pamilya. Sa kabutihang palad, Kuya Bari, segundo lang paglabas ni Itay ay naglaho na ang aswang na parang bula. Kung kaya't pumasok na kami sa aming kubo at habang inaakyat ang bawat baitang ng aming hagdan ng kahoy ay nakikiramdam pa rin kami sa paligid. Tahimik na ang gabi. Ngunit sa loob ng bahay namin ay walang tigil na sermon ni Itay at Inay ang naging ingay sa katahimikan ng paligid. Sinabi sa aming magkakapatid na hindi na dapat maulit ang ganoong pangyayari. Tandang-tanda ko ang galit ni Itay noon sa akin dahil sa katigasan ng aking ulo at labis na pakikipagbarkada. Totoo naman iyon, Kuya Bari, kaya naisip kong hindi na rin talaga ako uulit na magpagabi sa labas. Inanunsyo din sa amin ang pagdadalang tao ni Inay para sa ika-4 naming kapatid. Naisip ko tuloy na baka iyon ang sadya ng aswang. Lumipas ang ilang buwan. Araw na lang ay makikita na namin si Bunso. Ako pa nga ang nagpaplano na Edith ang ipangalan sa kanya. Subalit hindi namin akalaing sa hindi inaasahang trahedya mauuwi ang lahat. Umalis si ama noon para sunduin ang manghihilot. Manganganak na po kasi si Inay. Sumasakit na ang tiyan niya noon. Kabilin-bilina ni Itay na bilang panganay ay ako ang punong bantay sa bahay. Medyo malalim na rin po ang gabi. Wala naman kaming magagawa dahil sa oras na iyon, gustong lumabas na sa mundo ni Edith. Pero ilang sandali lang pagkaalis ni Itay ay bigla kaming ginambala ng isang malakas na tunog ng pagaspas ng malalaking pakpak ng ibon. Paikot-ikot sa aming kubo iyon. Malakas ang tunog nitong wakwak. Umalis ako saglit sa tabi ni Inay at sumilip sa aming munting bintana. Ibinukas ko ito ng bahagya para makita kung ano nga ba ang naririnig namin
na nanggagaling sa labas. Pagkalipas lang ng ilang sandali ay may nakita akong parang dumapong anino ng isang malaking ibon sa puno ng niyog malapit sa aming tarangkahan. Pero anino lang iyon. Pilit kong inaaninag kung mayroong katawan ang ibon, pero wala naman. Humina ng humina ang tunog. Nakampante ako dahil akala ko ay lumipad na rin ito papalayo. Ngunit nagkamali ako. Natakot ako nang marinig ko si inay na biglang umuungol na sa labis na sakit. Aray siya ng aray. Tumakbo ako para tignan siya at daluhan. Hawak niya ang kanyang tiyan at nakita kong nabasa na ng dugo ang kanyang palda. Tinatanong niya ako sa pagitan ng kanyang pag-iyak at tikbi kung dumating na daw ba si Itay. Sabi ko naman ay wala pa po. Humihiyaw na sa sakit si inay. Hindi ko alam ang gagawin ko noon, Kuya Bari, kasi wala pa naman akong muwang sa mga ganoong sitwasyon, lalong-lalo na sa pagpapaanak. Maya-maya lang ay dumating na si Itay kasama ang hilot. Subalit hindi pa man sinisimula ni Aling Melba ang pagpapaanak, ay may narinig kaming kaluskos sa ilalim ng aming kubo. Parang may naghuhukay at tunog ng isang baboy na ngumangasab ng pagkain. Umaalingasaw din ang hindi maipaliwanag na masangsang na amoy. Sumigaw kaagad si Aling Melba na mayroon daw aswang. Mabilis namang lumabas kaagad si Itay. Bit-bit muli ang kanyang itak. Sumunod din ako. Mayroon ng baboy sa ilalim at ang nguso nito ay puno ng dugo. Muli naming narinig ang mahinang huni ng wakwak. Napamura na si Itay. Sabi niya may malapit na aswang. Ganoon daw iyon. Mapaglinlang ang mga aswang na wakwak. Maliban sa kaya nilang magbago ng anyo, ay mayroon silang tila mahika na kayang manipulahin ang pandinig ng isang tao. Sabi pa ni Ama, ang malakas at tila malapit na huni, ang ibig sabihin nito ay malayo pa ang Panginoon nitong aswang. Subalit kapag tila papalayo na ang tunog, tiyak na nasa paligid na ang aswang at naghihintay na lang ito ng pagkakataon para makapanila. At may hinala kaming aswang ang baboy na nasa ilalim ng aming kubo. Hinabol namin ang baboy pero mabilis itong nakatakbo at nakapagtago. Hindi na rin namin sinundan pa at ayaw na rin ni Itay na lumayo kami sa kubo dahil nag-alala na siya sa kalagayan ng panganak ni Nanay. Pagbalik namin, nakita naming hawak ni Aling Melba ang isang sanggol na babae. Ngunit sa kasawiang palad, tila wala na itong buhay. Tinitigan ni Aling Melba si Itay. Sinabi nitong hindi raw totoong sanggol ang nasa aming harapan. Malakas daw ang pakiramdam niya na buhay pa si Edith. Labis akong naguguluhan noon sa aking mga naririnig. Pero sa dami ba naman ng nasaksihan kong kababalaghan, kahit anong kwento ay maaari ko ng paniwalaan. Ang sabi ni Aling Melba, bukas daw bago sumikat ang araw ay ihagis namin sa bintana ang sanggol. Makikita daw namin ang tunay nitong anyo. At sa pagbubukang liwayway ay ginawa nga namin ang seremonyas. Mula sa aming bintana ay inihagis ni Itay ang bangkay ni Edith. Malinaw sa aking alaala ang karanasang iyon. Totoo nga, hindi nagsisinungaling si Aling Melba. Bagamat mukha pa rin namang tao ang sanggol, ay parang sobrang tigas at itim na nito pagkabagsak sa lupa. Magaspang din ang balat na parang sa balat ng kahoy.
Nakakuyom ang palad ni Itay at nasambit niya na maghihiganti siya at ibabalik si Edith sa amin. Mabilis na kumalat ang kwento tungkol sa naging engkwentro namin sa mga aswang. Dahil dito, madami sa aming mga kababaryo ang nagsuwestyon na puksain na agad ang mapaminsalang pag-atake ng mga aswang. Marami rin ang nagboluntaryo na sumama upang sumugod sa purok ng mga pinaniniwalaang aswang. May nakapagsabi kasi na baka sinisimulan na ng mga ito ang pagkakalat ng lagim. At ayaw nilang lumala ito, kaya naman dapat na raw tapusin kaagad. Sumama po ako noon, Kuya Bari, sa kanilang lakad. Pero sa totoo lang po, nag-aalangan din ako sa aming pagsugod. Purok iyon ng mga aswang. Ibig sabihin, marami silang nakatira doon. Maraming aswang ang aming posibleng kalabanin. Tinatanong ko ang aking sarili kung kakayanin nga ba namin ang puwersa nila. Pero dahil napagtanto kong madami naman kami, ay mas nanaig ang kuryosidad ko na matuklasan kung totoo nga ba na may purok ng mga aswang dito sa Bacolod. Habang naglalakbay kami sa madilim na daan, nararamdaman ko ang lamig ng hangin sa aking balat. Ang matataas na mga damo at malalabay na sanga ng mga puno na tila kumakaway. Ang mga huni ng mga panggabing hayop ay ang labis na nakapagbigay ng hilakbot at pagsisisi noon sa akin na sana'y hindi na lang ako sumama. Ngunit wala akong ibang mapagpipilian kung hindi ipagpatuloy na tumulak pataas tungo sa madilim na bahaging iyon ng kagubatan. Hindi rin naman talaga ako sanay sa mga labanan, pero pinapatapang na lang ako ng isiping nais kong iganti si Inay at maibalik sa amin si Edith ng buhay. Sa magkabila kong kamay ay hawak-hawak ko ng mahigpit ang binasbasang punyal at pangontra. May kwintas din akong bawang bilang pananggalang laban sa anumang kasamaan na maaaring sumalubong sa amin. At saka kasama din namin si Katemyong sa pagsugod. Kilalang isang mahusay na albularyo sa aming Puok, Kuya Bari. Naniniwala ang mga taga roon sa amin na bihasa na sa pakikipaglaban sa aswang ang matanda, lalo na ng kabataan nito. Ayon sa kwento, buong buhay niya ay inilaan niya sa pag-aaral ng mga sinaunang sumpa at pamamaraan para malunasan ang salot na dala ng mga aswang. Simula pa noong kabataan niya ay ipinamana daw sa kanya ang isang mahiwagang gamit na kailangan bago lumaban sa mga aswang. Ito ang tinatawag nilang balaod, isang uri ng kutsilyo na nabalot ng mga sumpa at ritual upang maging mas matalas at malakas kaysa sa karaniwang sandata. Medyo mainit din daw ito kapag hinahawakan. Ngunit hindi lamang ang balaod ang bitbit ni Katemyong. Mayroon din siyang dala na maliit na garapon na puno ng lupa at halaman. Tinawag niya itong bilang lunas ng kaluluwa. Bago kami sumugod ay inilubog muna doon ang balaod. Sabi niya, sa tulong nito ay magiging malakas ang pakiramdam ng may hawak ng sandata at madali nitong makikilala at makikita ang aswang na pinupuntirya kahit ilang beses pa daw itong magbago ng kanyang anyo. Anumang nilalang na masugatan ng balaod ay mawawalan ng kapangyarihang magbalat kayo. Ipapakita daw nito ang totoo nitong anyo bilang isang tao. Samantala naman, ang lunas ng kaluluwa ay isa ring panlunas sa pinsalang mula sa kaaway. Tulong din daw ito para mabasa ang galaw ng mga aswang at malaman ang tamang oras at sandali ng kanilang pagsugod.
Samantala, sa bawat minutong dumadagdag sa aming paghakbang ay tila dumadalas ang mga kakaibang tunog na aming naririnig. Ang mga kalansay ng iba't ibang hayop at ang mga bakas ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan sa paligid ay tila nagsasabi sa amin na papalapit na talaga kami sa purok ng mga aswang. Nagpatuloy kami sa paglalakad, hawak ang aming mga sulo. Unti-unti ay nilalamon na ako ng takot na sumasanib sa aking dibdib. Ilang sandali pa'y narating na namin ang isang madilim na bahagi ng kakahuyan kung saan sinasabing matatagpuan ang tarangkahan patungo sa purok. Ang mainit na hangin nagmumula rito ay tumatagos sa aking balat. Sobrang tahimik sa puok na iyon, Kuya Bari. Ultimong mga kuliglig ay wala na kaming naririnig. Sinimulan ni Katemyong ang ritual na itinuro pa din sa kanya ng kanyang mga ninuno. Ipinahagis niya sa hangin ang naorasyon ng asin bilang panimulang pangontra. Nagsimula na ring banggitin ang mga sumpa. At sa pagbubukas ng tarangkahan ay nasaksihan namin ang mga tahanang parang may nagliliyab na malaking sigarilyo sa bubong. Hindi kami nagpatinag. Natatakot na rin ako noon pero dahil sa determinasyon kong mabawi si Eddie sa kamay ng mga ito ay hindi ako nagpadaig sa dagang unti-unting nabubuhay sa aking dibdib. Ilang minuto pa ang lumipas, Kuya Bari. Sa maniwalat kat hindi ay sumalubong sa amin ang 3 malalaking aso na pulang-pula ang kanilang mga mata. Umaangil ang mga ito at labis ang paglalaway ng kanilang mga bibig. Isang matandang babae ang lumabas mula sa bahay na nasa bungad. Nakasuot ito ng puting duster at may kwintas na palamuting hugis buwan sa maputi nitong liig. Tila naalipungatan ito mula sa mahimbing na pagkakatulog. Galit na galit itong nakatitig sa amin. Isang hiyaw ang pinakawalan niya at tinatanong kami kung ano ang aming sadya at kung bakit sa kailaliman ng gabi ay ginagambalan namin ang kanilang pamamahinga. Tumugo naman si Itay sa kanyang hiyaw at sinundan din ito ng malakas ding hiyawan ng aming mga kasamahan. Inihanda na namin ang aming mga dalang sandata upang makasabay sa paparating na laban. Lumiwanag ang bawat kabahayan sa purok na iyon. Lumabas ang mga lalaki. May bitbit na rin silang mga gulok at panangga. Sinimplihan ko ang pagsulyap kay Katemyong. Hindi ko alam kung tama ba ang nakikita ko o namamalikmata sa tugon nito sa sitwasyon. Nakatayo lamang ito at nakatitig sa matandang babae. Tahimik at tila lumuwag pa ang pagkakahawak sa dalang balaod. Hindi ko alam kung luha yung pumapatak mula sa kanyang mga mata sa pagkakataong iyon. Hindi ko rin alam. Akmang susugod na ang mga kalalakihan mula sa kanilang panig. Subalit sinaway sila ng matandang babae. Bagamat mas marami ang aming bilang, ay hindi sila nag-atubiling ipagtanggol ang kanilang lugar. Marami-rami rin ang naging sugatan. Si Katemyong ay tulala pa rin, kaya mabilis kong inagaw mula sa kanyang kamay ang balaod. Wala akong naramdamang init, gayong sabi niya kanina ay mainit daw ito kapag kahahawakan. Tumingin ako sa aming mga kalaban. Wala rin akong nakitang kakaiba sa kanila. Mga normal na tao. Ni hindi naman sila nagbabalat kayo o nagbabago ng anyo maliban sa mga aso na nang masinagan ng mga ilaw ng sulo ay normal na aso na lamang sa aking paningin. Sa gitna ng kaguluhan ay sumigaw muli ang matandang babae at binalaan na kaming umalis.
Matalim ang titig nito kay Katemyong. Nagpakiramdaman ang bawat grupo. At sa pagkakataong ito, Kuya Bari, ay narinig ko ang tinig ni Katemyong. Nag-aya na itong umuwi. Wala raw doon ang sadya namin. Wala roon si Edith. At mas lalong hindi daw aswang ang mga taong naninirahan sa puok na iyon. Labis na pagtataka at pagkadismaya ang nararamdaman ng mga kasamahan namin. Lalong-lalo na si Itay. Dahil inaasahan niya talaga na mababawi namin si Edith. Pero false alarm lang pala ang lahat. Unti-unting kumalma ang paligid. Maaaring tama si Katemyong. Naniwala ako sa kanya dahil wala naman din akong nakita nung hawak ko ang balaod. Mapayapa naman naming tinahak ang madilim na daan pababa sa aming baryo. Kinabukasan ay inilibing na namin si Edith. Masakit ang mawalan ng mahal sa buhay pero sinikap naming tanggapin ang naging kapalaran niya sa mundong ito. Pinaniwala namin ang aming mga sarili na isang masamang bangungot lamang ang nasaksihan namin ng gabing kunin sa amin si Bunso. Tapos na. Hindi na namin mababawi ang buhay ni Edith. Sa paglipas po ng mga taon, Kuya Bari, ay naging tahimik na ang aming lugar. Nakapag-asawa na rin ako at may sariling anak na. Pero hindi pa rin ako matahimik at hindi ko mapigilang mabahala, lalong-lalo na nang matuklasan ko ang sekreto ni Katemyong. Mga detalye ito tungkol sa kaniyang buhay. Natuklasan ko po ang isang misteryoso at pambihirang kaugnayan ni Katemyong sa mga naninirahan sa purok ng mga aswang. Sa hindi sinasadyang pagkakataon mula sa kaniyang tahanan, ay nakita ko ang ilang kwintas na tulad sa suot ng matandang babae sa purok. Mga talaan at mga libro tungkol sa kanilang pinagsaluhang relasyon ni Katemyong noong kabataan pa nila. Ang kanyang talaan din ay nagpapakita ng mga pangalan ng mga aswang at mga impormasyon tungkol sa kanilang mga naging pagkilos. Kasama rito ay ang mga lugar na kanilang pinagtatambayan at mga pangalan ng mga nawawalang tao sa buong bayan noon na kadalasan ay kanila umanong naging biktima. Ito ang naging patunay na ang lahat ng mga alamat noon o kwento ay tunay pala. Dahil sa pag-ibig pa rin ni Katemyong sa naging katipan, ang siyang naging dahilan para pagtakpan niya ang mga ito at paniwalain kami sa isang kasinungalingan. Ang mga libro naman ay puno ng mga orasyon na magagamit para sa proteksyon laban sa mga aswang. Dito ko rin napag-alaman na si Katemyong ay totoong kalaban ng mga aswang noong kabataan niya. Siya ay tumutulong din sa mga nauulila at namatayan na pamilya sa aming bayan. Subalit, naganap na nga ang bawal na relasyon nang magtagpo ang landas nila ni Leticia. Kinausap ko po ng masinsinan ang matandang albularyo, Kuya Bari. Inamin niya sa akin ang totoo at ang dahilan kung bakit siya nagsinungaling ng gabing iyon. Ipinahayag niya na asawa nga niya ang matandang babae na unang humarap sa amin. At inamin rin niyang totoong aswang ito, pero ayon sa kanya ay nagbago ng landas at nagkaroon ng kabutihan sa puso. Sila'y nagmamahalan at nabuo ang isang pamilya. Gayunpaman, dahil sa mga tradisyon at paniniwala ng mga aswang, hindi sila tinanggap ng kanilang kultura. Sa harap ng mga mata ng ibang aswang, si Katemyong ay isang sumpa at pinayuhan si Leticia na huwag nang ipagpatuloy ang kanilang pag-iibigan.
At kung tatanggi sila'y hindi na sila mangingimi na kitlin maging buhay ng kanilang mga anak. Dito na nagdesisyon si Katemyong na iwanan ang puok ng mga aswang at tumira na ng tahimik sa aming nayon. Wala na siyang naging balita pa sa pamilya mula noon. Ayon kay Katemyong, ay hindi naman sa pinuntahan namin noon dating nakatira ang mga taong iyon. Marahil ay ito lamang ang nilipatang lugar ng mga ito. Hindi raw niya inaasahan na malapit lang pala sila sa kanya. Sa totoo lang, Kuya Bari, naaawa ako kay Katemyong. Buo sa pangunawa ko na ang kanyang puso ay labis na nangulila sa pagkakawalay sa kanyang mahal sa buhay. Alam ko po, mula noon wala siyang hangad kung hindi ang protektahan sila sa pamamagitan ng kanyang paglayo at pagsisinungaling naman sa aming mga kapurok. Matagal ang naging pag-uusap namin ni Katemyong at sa paglipas ng oras, napagpasyahan niyang ituro sa akin ang kakayahan niya tungkol sa pagpatay ng mga halimaw at panggagamot. Naniniwala kasi siya na baka kung sakali ay hindi naman lahat ay katulad nga ni Aling Leticia na handang magpakabuti para lamang sa pag-ibig. Mayroon din talagang masasama na ayaw talikuran ang kasamaang nakagabian bilang mga nilalang ng dilim. At sa huling bahagi ng aming pag-uusap ni Katemyong ay hinawakan ko ang kanyang kamay at ipinangako na magsisikap akong ipagpatuloy ang kanyang adhikain. Nagnais akong patuloy na matuto hindi lamang para sa aking sarili, kung hindi para sa lahat ng mga taong nagdusa dahil sa mga aswang at sa iba pang nilalang na nananakit ng mga walang kalaban-labang mga individual. Ako na ngayon si Kaador, Kuya Bari. Kilala na bilang isang magaling na albularyo na gumagamot sa iba't ibang karamdaman dito po sa aming baryo. Marami ang dumarayo dito para magpatingin. Naging sumbungan din ako ng lahat kapag mayroong napapansing kakaibang nilalang na pagala-gala sa madidilim na lansangan sa aming purok. Subalit bilang pagtanaw ng utang na loob kay Katemyong ay pinilit kong panatilihin at pakalmahin ang loob ng mga tao sa lugar namin sa tuwing ninanais ng mga itong guluhin ang tahimik na pamumuhay ng mga taong nakatira sa pinaniniwalaang purok ng mga aswang. Para sa akin po ay wala namang malakas na ebidensyang sila ay naghahasik ng kilabot at kaguluhan, kaya mas nanaisin kong hayaan na lang sila doon at kami na may ipagpatuloy na lang ang pamumuhay ng tahimik at matiwasay. Hanggang dito na lang po, Kuya Bari, ang aking kwento. Taus-puso po akong nagpapasalamat sa inyong pagtugon na basahin ang aking karanasan doon sa purok ng mga aswang dito sa aming barangay sa Bacolod. Maraming salamat po muli at God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Ador. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng inyong taga-suporta. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Berto. Ibabahagi ko lamang ang naging karanasan ko noong nasa probinsya ako ng Palawan taong 1996. Ilang araw na lang noon at sasapit na ang piyesta sa lugar ng tiyuhin ko na si Almar. Dahil kalapit lang din naman ng barangay namin ang barangay nila, naisipan niyang imbitahan kami sa bahay nila. Ika niya ay masarap daw magdiwang ng piyesta kapag kasama ang paborito niyang kapatid. Sobrang malapit kasi sa isa't isa si Papa at si Tito Almar.
Simula pagkabata ay sila na talaga ang magkakasanggang dikit. Kaya gano'n na lamang ang pagpayag ni Papa sa imbitasyon niya. Iyon din naman kasi ang unang beses na makakadalo kami. Gawa ng may mga inaasikaso pa si Papa ng negosyo namin na nasa Palawan lang din. Isang araw bago ang piyesta, sinamahan ko ang tatay ko kina Tito Almar. Maghahatid lang sana kami ng manok, kaso niyaya ni Tio Almar si Papa na mag-inom. Hindi naman po nakatanggi si Papa, kaya sinamahan niya kaagad si Tito Almar. Makalipas ang halos isang oras, tinamaan na rin si Papa. Nagpaalam na kami kay Tito Almar dahil siguradong magbubunga nga na naman si Mama. Siya nga pala tol, kapag kami nadaanan kayong nagiinuman tapos inalok ka ng tagay, wag na wag kang tatanggap, sabi ni Tito Almar kay Papa. Natawa lang si Papa kasi uutal-utal na siya ng mga oras na iyon. Ha? Bakit naman? Tanong naman ni tatay ko. Alam mo kasi ganito no, noong nakaraan may chismis-chismis dito na meron daw baliw na mambabarang dito sa amin. Nambabarang kahit wala ka namang ginagawa sa kanya. Baliw nga eh. Kwento ni Tito. Oh, talaga ba? Totoo ba yan? May nabarang na ba dito? Pagtatanong ulit ni Papa. Oo tol, kilala mo ba yung asawa ng yung kababata natin si Omar? Si Janice. Ay nako, pabalik na sana ng Kuwait yun kaso nabarang bigla. Ayun, dinala sa kapis para ipagamot pa. At ang sabi, may isang lalaki daw na nag-alok ng tagay doon kay Janice. Dahil lasinggera, ayun, sige tanggap lang ng tanggap. Ayun, boom, nabarang. Nagkatinginan kaming dalawa ni Papa. Kilala namin si Tito Almar. Hindi siya mahilig sa mga barang o ulam. Kaya kapag siya ang nagkwento, ay alam naming totoo. Kaya tol kahit na anong mangyari, wag na wag kang tatanggap ng tagay. Lalong-lalo na sa hindi mo kakilala. Maliwanag ba? Tinapik pa ni Tito Almar ang balikat ni Papa. Una, sige na, makikinig na ako sa'yo. Wika ng tatay ko. Naglakad na rin kami matapos silang mag-usap. Mabagal lamang ang paglalakad namin dahil malubak at lasing na din ang tatay ko. Noong lumiko na kami sa isang kalye, nabungaran namin ang isang bakuran. May mga nagiinuman doon sa loob. Maya-maya'y may isang lalaking tumayo doon at lumapit sa amin. May dala siyang baso at saka inalok kay Papa. Pare, sandali lang. Di ba ikaw yung utol ni Almar? Shot ka naman pare, sabi ng lalaki. Minumukhaan ni Papa yun pero hindi niya kilala. Agad ko namang siniko si Papa sa tagiliran para ipaalala sa kanya ang sinabi ni Tito. Pare, pasensya na pero pauwi na kasi kami. Tsaka lasing na rin ako eh. Hindi ko na nga kaya, baka sumukan lang ako. Natatawang sabi ni Papa. Uy, ikaw naman, ayos lang yan. Isa lang naman eh. Tsaka baka ito na yung huling shot mo sa amin. Sabi niya, sabay lingon sa mga kasama niya sa bakuran. Tumango lang ang mga iyon. Doon na nakaramdam na ako ng kaunting inis dahil sa kakulitan ng lalaki. Kaya hindi na ako nakapagpigil. Kuya, mambabarang ba kayo? Ikinagulat ng tatay ko ang sinabi ko. Maging yung lalaki ay nag-iba rin ang reaksyon ng mukha. Hindi nila inaasahan talaga na lalabas iyon sa bibig ko. Ha? Ako? Mambabarang? Naku Toy, hindi naman totoo yun. Hindi ako mambabarang, ano ka ba? Natatawang sabi ng lalaki sa akin. Bago pa man mapunta ang usapan kung saan-saan, nagsalita ulit si Papa. Mga pare, pasensya na kayo Hindi talaga ako makakasyat eh.
Lasing na ako at saka kailangan ko ng umuwi. Pagpasensyahan nyo na. Pagdadahilan na lamang ni Papa. Nagpatuloy lang kami ni Papa sa aming paglalakad. Paglingon ko sa lalaki, nakatingin din siya sa amin. Seryoso lamang ang mukha niya. Sa mga sandaling iyon, Kuya Bari, nagkaroon ako ng ibang pakiramdam sa lalaking iyon. Kinabukasan, isinantabi ng tatay ko ang lahat ng gagawin sa kanyang negosyo para makipiesta. Maaga pa lang ay pumunta na kaagad kami sa bahay nila Tito Almar. Sakto naman na nagsisimula na silang magluto doon. Katatapos lang magkatay ni Papa at Tito ng manok nang mapag-usapan namin ang nangyari kagabi. Napatigil naman si Tito Almar nang malaman ito. Yun ba? Si Oliver yun. Buti hindi mo tinanggap. Isa rin yun sa mga pinaghihinalaan kong mambabarang. May galit yun sa akin eh. Tama lang na hindi mo pinansin ang lokong yun dahil baka ikaw ang gantihan. Saad ni Tito Almar. Pero Tito, ano bang mga palatandaan para isipin natin na mambabarang siya? Tanong ko naman sa kanya. Nagkibit balikat lamang siya. Alam mo, sa totoo niyan, wala rin naman akong alam sa mga palatandaan. Basta kapag ka bigla ka na lang nabarang, yung gumawa sa'yo ay yung may galit sa'yo o yung may galit sa pamilya mo. Dagdag pa niya. Kaya ikaw naman, mag-ingat ka ha. Minsan pa naman sisiga-siga ka. Pabirong sabi ni Papa. Nagtawanan lamang kami noon. Sa mga nakalipas na oras, naging abala na kami sa pag-aasikaso ng mga ihahanda. Pagsapit ng 12:00 ng tanghali, nakita kong may kausap si Tito Almar sa labas ng bakuran. Isang lalaking maputi at mas matangkad sa kanya na may kapayatan. Pa, sino po yun? Tanong ko sa tatay ko. Yan ba? Si Pedring yan. Best friend niya ni tito mo noong elementarya pa lamang sila. Wika naman ni Papa sa akin. Nakita kong may inabot na maliit na soft drink si Pedring kay Tito Almar. Hindi na ako naghinala kasi iniisip ko na hindi naman iyon alak. Agad na tinungga ni Tito Almar ang soft drinks pagkaalis pa lamang ng lalaki. Pagkatapos noon ay bumalik na kami sa kanya-kanya naming ginagawa. Naging matiwasay naman ang paghahanda namin. Naihanda ng maayos ang mga pagkain at nagdatingan na rin ang mga bisita. Bandang 5:00 ng hapon, nagsimula na rin ang inuman. Kahit ako, Kuya Bari, ay napainom na rin dahil lahat ng pinsan ko ay nandoon din at nakikipaglaklakan. Sa kalagitnaan ng aming pag-iinom ay nakita kong dumaan sa tapat ng bakuran yung Oliver. Naalala ko na may galit iyong kay Tita Almar kaya agad akong naghinala. Yung mga tingin niya kay Tito Almar ay parang may ibig sabihin. Lumipas pa ang mga oras, niyaya ko na si Papa na umuwi na. Sumusuka na kasi siya sa sobrang kalasingan. Dahil pagiwang-giwang na po si Papa, sinamahan naman kami ni Tito Almar sa daan. Pasensya ka na Tito ha, dapat nakikipagsaya ka pa dun sa inyo. Pero nandito ka pa rin, tinutulungan na kong akayin itong si Papa. Sabi ko at biglang natawa si Tito Almar. Ano ko ba naman? Siyempre naman, ihahatid ko kayo. Kita mo naman ang tatay mo di na makalakad ng walang alalay. Tugon niya at sabay na lang kaming natawa. Natigilan na lang kami sa pag-uusap nang mapadaan kami sa bakuran nila Oliver. Lalagpas na sana kami nang harangin niya kami, dala ang isang baso ng alak. Almar, my friend, shot ka naman ng isa. Piyesta naman ngayon kaya baka pwede na nating kalimutan ang hidwaan natin dati.
Nakangiting wika ni Oliver. Tinignan ko si Tito. Kita ko sa mga mata niya na hindi siya komportable sa nangyayari. Oliver, nakita mong may akay-akay akong isang lasing eh. Kaya sige na pare, padaanin mo na kami. Pakiusap ni Tito kay Oliver. Tumawa naman si Oliver at mas lalo pa siyang naging makulit. Ano ka ba naman pare? Para naman tayong hindi magkaibigan dati oh. Ito naman. Alam ko na. Siguro iniisip mo na mambabarang ako. Wika ni Oliver at sandali akong sinulyapan ng nakangiti. Mawalang galang na po pero... Kalma ka lang bata. Hindi naman ako mambabarang eh. Walang masamang mangyayari sa tiyuhin mo. Tinapik niya pa ako sa balikat. Kapag kami nangyaring masama sa akin pag ininom ko yan, ikaw lamang ang pagbibintangan ko. Biglang inagaw ni Tito Almar ang baso at nilaklak niya kaagad. Nagulat ako sa ginawa niya pero napabuntong hininga na lamang ako. Ayun, ayos. The best ka talaga. Oh, bati na tayo ha. Sabi pa ni Oliver. Umalis na rin siya at nagpatuloy na rin kami sa paglalakad. Nang makalayo na kami doon ay saka ko lang tinanong si Tito Almar. Tito, bakit mo naman tinanggap po yung tagay? Di ba sabi mo may galit yun sa'yo? Baka mamaya niyan binarang ka na niya, di mo lang alam. Nag-aalala kong sabi sa kanya. Ay nako, hayaan mo. Paraan ko na rin yun para malaman ko kung siya ang mambabarang na sinasabi dito sa barangay namin. Tugon ni Tito Almar sa akin. Napakamot na lamang ako sa ulo ko noong mga sandaling iyon, Kuya Bari. Talagang kinakabahan man ay hinayaan ko na lang siya sa kanyang gusto. Di naman nagtagal, nakauwi na kami sa bahay. Mag-isang bumalik si Tito Almar. Ngunit noong mga sandaling iyon, hindi ko inakala na iyon na pala ang huling pagkakataon na makikita ko siyang maayos. Kinabukasan ng umaga, inutusan ako ni Papa na hatiran ng mainit na sabaw si Tito Almar. Pagdating ko sa kanila, ang sabi sa akin ng kinakasama ni Tito na si Nida, nilalagnat daw si Tito Almar. Buong akala ko noon ay dahil lang iyon sa dami ng nainom niya. Ngunit ang sabi ni Nida, kakaiba raw ang lagnat na iyon. May lumalabas na butlig-butlig sa katawan ng tiyo mo eh. Hindi ko alam kung ano yun. Pero kinakabahan talaga ako eh. Wika ng babaeng si Nida. Noong suriin ko ang katawan ni Tito Almar, nakita ko na ang mga sinasabi ni Nida. Para silang mga paso-paso sa balat pero kulay pula. Kasing lalaki na mga 25 centavos. Sa tuwing hahawakan ko iyon ay nasasaktan si Tito. Tito, ayos lang po ba kayo? Anong nangyayari po sa iyo? May nararamdaman ka bang masama? Tanong ko sa kanya nang magkaroon siya ng malay. Berto, pakisabi sa papa mo na binarang ako. Nagtayuan ang mga balahibo ko nang marinig ko ang sinabi niya. Ang unang pumasok sa isip ko ay walang iba kung hindi si Oliver. Tito? Oo, iisa tayo ng iniisip. Si Oliver, siya lang naman ang nag-iisang nag-alok sa akin ng alak. Siya ang bumarang sa akin. Sabi ni Tito na hirap na ring magsalita. May mga kung anong butlig at pantalpa ang lumabas sa parte ng katawan niya. Mahapdi at para bang paso na lumulubo. Nagmamadali akong pumunta sa bahay namin. Pagdating ko ay saktong palabas na ng bahay si Papa. Pa si Tito Almar, binarang!
Nabitiwan ni Papa ang hawak niyang dyaryo dahil sa pagkabigla. Anong sabi mo? Tanong niya sa akin. Papa, si Tito Almar, may bumarang sa kanya. Si Oliver. Hindi na nagsayang ng oras si Papa at mabilis kaming tumakbo papunta kay Tito Almar. Pagdating namin doon, inabutan namin siyang nakaupo na. Marami na ang maliliit na bukol sa katawan niya. Bawat bukol na iyon ay may gumagalaw sa loob. Hinala ni Tito Almar ay mga insekto iyon. Tol, anong nangyari? Sigurado ka bang si Oliver ang bumarang sa iyo? Natatarantang tanong ni Papa. Hindi na siya makapagsalita dahil sa sobrang hapdi ng mga bukol sa katawan niya. Ang iba ay pumutok na, tapos ang ibang bukol naman ay palaki ng palaki. Tapos may mga kung ano-anong nagalaw sa loob nun. Sabi niya sa akin, pinilit daw siya ni Oliver tumungga ng alak kagabi. Wika na lamang ng kinakasama ni Tito Almar na si Nida. Hayop na Oliver yan. Papa, pwede ba natin siyang dalhin sa ospital? Tanong ko naman. Naku, hindi pwede. Mas lalo daw lumalala ang kondisyon ng barang kapag ka dinala sa ospital. Ang kailangan natin ngayon ay isang albularyo. Kailangan nating makahanap ng isang magaling na albularyo na gagamot sa kanya. Mangiyak-ngiyak na wika ni Nida. Mga ilang sandali lamang. Biglang dumating ang matalik na kaibigan ni Tito na si Pedring. May daladala itong dahon ng bayabas na pinakuluan. Pare ito, ilanggas niyo ito sa kanya. Makakatulong yan para mabawasan ang hapdi. Sabi ni Pedring na bakas ang pag-aalala sa mukha. Diyan lang muna kayo, sabi ng tatay ko. Pa, saan po kayo pupunta? Tanong ko naman sa kanya. Pupuntaan ko lang si Oliver. Bakas sa mukha niya ang matinding galit. Mabilis na naglakad si Papa patungo sa bakuran nila Oliver. Natsyempohan na nag-iigib ng tubig si Oliver kaya dali-dali siyang sinuntok ng tatay. Mabilis namang tumaob si Oliver. Lahat ng naroroon ay nagulat. Mabuti na lang ay inawat ko kaagad si Papa at nakiawat na rin ang pamilya ni Oliver. Alam ang problema mo? Tanong ni Oliver. Huwag ka nang magmaang-maangan pa, pare. Binarang mo si Utol. Alam kong matagal ka nang may galit doon pero bakit kailangan mo pang barangin? Yakap-yakap ko na si Papa noong mga sandaling iyon, Kuya Bari. Talagang ayaw niyang magpaawat. Di ako marunong mambarang. Kung kaya kong gawin yun, dapat noon pa. Sira ulo ka ba? Nakalimutan mo ba na ang lolo ko ang nagpapalayas ng mga mambabarang dito sa barangay natin noong mga bata pa tayo? Sabi pa ni Oliver pero hindi pa rin talaga kumbinsido si Papa sa mga sinasabi niya. Ako pa inulul mo, napakadali lang magbago. Hindi mo malabong magagawa yun lalo na kung may galit ka sa isang tao. Buwelta pa ni Papa. Bahala ka sa buhay mo. Basta ako hindi ko siya binarang. Ito ang tatandaan mo, Oliver. Kapag kami nangyaring masama sa kapatid ko, papatayin talaga kita. Pagbabanta ni Papa. Umalis na rin kami noon at inasikaso na lamang namin ang paghahanap ng albularyo. Kung saan-saan kaming barangay nakarating. Bandang 5:00 na ng hapon nang may makita na kami. Nakatira ito sa pinakadulong parte ng huling barangay na napuntahan namin. Ano ang kailangan ninyo? Tanong niya sa amin nang tawagin namin siya sa bakura nila. Kayo po ba si Katemyong? Pagtatanong ni Papa. Oo, ako nga. Bakit? Ano ba ang sadya ninyo sa akin? Tanong ulit ng matandang lalaki. Nabarang po kasi ang kapatid ko. Baka po pwede ninyo kaming tulungan.
Wika ni Papa. Tiningnan lang kaming mabuti ng albularyo. Sige. Basta't bilhan niyo lang ako ng alak. Wika ni Katemyong. Mabilis na naghanda ng kagamitan si Katemyong. Laking pasasalamat namin dahil di kami nahirapan na pakiusapan siya. Mag-aalas 8 na ng gabi nang makabalik kami sa bahay ni Tito Almar. Nakaratay na siya sa higaan at kitang-kita ko na mas lumaki na ang mga bukol niya sa katawan. Ang iba naman ay pumutok na at may lumalabas na mga insektong may pakpak. Si Almar, kritikal na. Nag-aalalang wika ni Nida. Nilibot ni Katemyong ang paningin niya sa paligid at huminto iyon kay Pedring. Nakita kong ngumisi si Katemyong. Hindi dapat ito nilalanggasan ng bayabas dahil mas magiging agresibo sa loob ng bukol ang mga insekto. Mas madaling lolobo ang bukol kasi hindi naman ito paso. Dulot ito ng barang at hindi nakakagamot ang bayabas sa barang. Pagpapaliwanag ni Katemyong. May kinuha siyang plastik na bote na may laman na kulay berde. Ikuha niyo ako ng tubig, utos ni Katemyong at agad din namin siyang sinunod. Inihalo niya ang kulay berdeng likido sa tubig. Pagkatapos ay nagpatulong siya sa amin na ipunas iyon sa buong katawan ni Tito Almar. Makalipas lamang ang ilang minuto, may tinimpla siyang kulay kape naman. Sinugatan niya si Tito Almar sa daliri at ipinatak doon ang dugo. Hinalo niya ng halos 5 minuto. Ilang sandali lamang ay pinainom niya iyon sa aking tiyuhin. Lumabas muna kayong lahat at ako'y may gagawin. Wika ng albularyong si Katemyong. Sabay-sabay kaming lumabas. Nasa bakuran lang kaming 4. Tahimik at parehong nag-aalala. Ilang sandali lamang, nakita na lang namin si Pedring na tila may dinadaing. Humawak siya sa tiyan niya. Sa sobrang sakit, napaupo siya sa lupa. Bumukas ang pinto at lumabas ang albularyo. Napapailing siya habang nakatingin kay Pedring. Siya ang bumabarang sa pasyente ko. Walang duda, siya nga. Gumamit ka ng inumin at binigay mo sa pasyente ko, sabi ni Katemyong. Naalala ko bigla ang soft drinks na iniabot niya kay Tito. Baliw ka ba? Bakit ko babarangin si Almar? Mag-best friend kami. Buwelta naman ni Pedring. Lumalabas sa tawas na may galit ka sa kanya dahil sa babae. Pagsabing iyon ni Katemyong ay napatingin si Pedring kay Nida. Walang giha ka, Pedring ka. Ikaw palang bumabarang kay Almar. Napakagago mong kaibigan, sabi ni Papa at nasa akto na siyang lalapit kay Pedring, ngunit hinarangan siya ng albularyo. Hindi niyo kailangang gantihan ang isang yan. Ibinalik ko na sa kanya ang barang na ginawa niya sa pasyente ko. Bukas lang din, magiging maayos na ang lagay ni Almar. Tapos itong isang ito, siya naman ang magdudusa. Saad ni Katemyong at bakas naman sa mukha ni Pedring ang galit. Pakialamero kang hinayupa ka! Galit na wika ni Pedring sa albularyo. Nang mga sandaling iyon, mas lalong nanakit ang tiyan ni Pedring. Wala na itong nagawa kung hindi ang maglakad lamang ng papalayo. Binalikan namin si Tito Almar sa loob. Naabutan namin
na nagkamalay na siya. Pero sa puntong iyon, Kuya Bari, ay hindi pa rin siya nakakapagsalita. Samantala, ipinaliwanag sa amin ni Nida kung ano ang sinasabi ng albularyo. Si Tito Almar, Nida at Pedring ay magkakaibigan. Base sa kanya, may gusto si Pedring sa kanya, pero si Tito Almar naman ang napupusuan niya. Nang sagutin ni Nida si Tito Almar, nagalit itong si Pedring. At doon na dumating sa puntong nagkalimutan sila ni Tito. Pero makalipas ang 1 taon, nagkaayos din naman daw ang dalawa. Nagsimula ulit ang pagkakaibigan nila. Kaso nga lang, hindi nila inakala na may lihim pa rin palang sama ng loob si Pedring. Bagay na nagtulak dito para barangin si Tito Almar. Makalipas ang 1 linggo, naging maayos na rin si Tito Almar. Si Papa naman ay humingi ng dispensa kay Oliver dahil sa pagkakamali niya. Buti na lamang mabait din itong si Oliver, kaya nagkaayos sila kaagad. Samantala, sa 1 linggong nakalipas ay saka lamang natagpuan ang nawawalang si Pedring. Nakita siya sa gilid ng ilog. Wala ng buhay at butas-butas ang katawan na parang binahayan ng bubuyog. Hinala ni Tito Almar, si Pedring ay namatay dahil sa barang na siya mismo ang gumawa. Malaki ang paghihinayang ni Tito Almar. Mabuting tao naman daw kasi si Pedring. Yun nga lang, masyado na lamang itong nilamon ng kanyang galit. Tunay nga palang napakadelikado ng nagagawa ng pag-ibig. Lahat ay hahamakin, makuha lamang ang gusto. Dito na po nagtatapos ang aking kwento, Kuya Bari. Sana po ay mapiling niyo rin po itong basahin sa mga darating na araw. More power po and God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Berto. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.